paglapit mo sa boss mo, boss, pwede po bang mag-advance? Ang sagot ng amo mo, marami ka ng advance, bawal. Ang sagot ng amo mo, magkano gusto mo? Parang bibigyan ka ng blankong cheque na ikaw na bahalang maglagay kung anong amount ang gusto mo. 'Di ba? Napaka-amazing nun. So, hindi yung kinakatakutan niya ang narinig niya, na hindi dakpin siya at pugutan ng ulo at hindi siya tanggalin sa trabaho, kundi anong gusto mo mangyari para hindi ganyan yung magiging reaction mo. 'Di ba? Kung tayong tanungin ng amo natin at, boss, pwede ba mag-advance? Sasabihin ng amo, magkano gusto mo? O, di ba? Para bigla kang nabulutan ngayon ng tinik at talagang baka yung malungkot mong pagmumukha biglang umaliwalas, talagang ang ngiti mo hanggang tenga na. Kasi ito na yung sabi ko na pinapanalangin ko ng ilang gabi na. O, di ba? Ilang gabi pa lang yun. Kung ilang buwan pa tayo manalangin, di baka mas effective. Pero gaya nga ng pag-aaral kagabi, sabi nga nung pag-aaral kung nakinig kayo kagabi, prayer does not have to be long to be effective. Kasi minsan may pinapanalangin tayo sa Panginoon na napaikli lang, pero kinatagpo ng Panginoon. Pero hindi naman masamang manalangin ng mahaba, especially kung may pagkakataon tayo. Pero wala naman yun sa haba at saka sa ikli ng panalangin. Ang effective nun, kung iba'y kalooban ng Panginoon. Nasusundan. Kasi itong pinagpipray ni Nehemiah, kalooban naman to ng Panginoon at ito nga yung gusto niya na ma-rebuild yung templo. Kasi nga, nagsisisi na sila. Kasi ang bottom line kasi rito, lahat ng mga Israelita doon, talagang gusto naman balik sa Diyos. At yun naman yung gusto ng Lord na manumbalik sa Kanya yung Kanyang mga anak. Kaya tinutulungan sila ng Lord para makapanumbalik sa Kanya. So nasusundan. So sabi ni Nehemiah, I pray to God of heaven. Tumawag ako sa Diyos. So nung tinanong siya ng hari, anong gusto mo mangyari? So hindi kagad siya nag-react. Nag-pray ulit siya sa Lord. Lord, tulungan mo po ako. Anong sasagot ko rito? Pwedeng ganun yung kanyang nasa isip. Tayo kasi pag tinawag na boss natin, magkano gusto mo? Parang bigay ka kagad ng abot, pero di mo naisip na, ay, kulang pala. Di ba? Di ka muna nag-pray sa Lord. Dan po ba yung, nasusundan po ba na, nyo yung, yung usapan nila ng hari para mas maintindihan po ninyo. So, batid ni Nehemiah na binigyan ng Diyos, tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin. So, nag-pray ulit siya sa Diyos. Hindi ito yung nag-pray ulit siya ng paghahaba-haba. Sabi niya sa hari, hindi ito yung sinabi, ay, mahal hari, saglit lang po. Bigyan niyo po ako ng ilang araw para manalangin. Tapos babalikan ko po kayo. Hindi yun ganun. Yung prayer dito ni Nehemiah, sabi nga rito, yung prayer niya rito, yung immediate silent prayer na, Diyos ko, tulungan niyo po ako kung ano po yung gagawin ko o sasabihin ko sa hari. Kasi, yung opportunity, andun eh. Baka kung nagpamaya-maya pa siya, baka biglang magbago pa yung ihip ng hangin, baka biglang magbago pa yung desisyon ng hari. Baka makalimutan yung offer sa kanya na ano bang gusto mo mangyari. Baka kung wait lang po, mahal hari, bigyan niyo po ako ng mga 1 oras pa. Baka paglabas si Nehemiah, pag-pray siya doon kakapray, pagbalik niya sa hari, baka nag-iba na yung isip ng hari, ay, mag-stay ka na lang muna rito, pagpadala ka na lang ng pera pagpagawa doon. Di ba? Pwedeng mangyari yun, di ba? Pwede. Pero, itong nangyari kasi kay Nehemiah, ayaw niya kasing mawala yung pambihirang opportunity, yung pambihirang pagkakataon, o mamiss niya yung napakagandang pagkakataon na yun para ito ay masolusyonan. So, siguro, ang matututunan natin dito, bagamat siyempre, napakaganda nga, sabi ko sa inyo, yung manalangin tayo ng mahaba, pero sabi ko nga sa inyo kanina, prayer does not always have to be long to be effective. Yung pananalangin niya, yung siguro, affirmation ng Lord, tulungan mo po ko sa pagsagot ko ng tama dito sa mahal na hari. Kasi kung magiging mali yung sasabihin ko sa kanya, makaka-apekto ito doon sa planong o misyong gagawin ko. So, yun. So, ito yung especially, di ba, kapag tayo nalalagay tayo sa isang sitwasyon na hindi tayo ina-allow na makapag-pray tayo ng mahabang panalangin. Halimbawa, kung isang aksidente, yung ma-aksidente ka, hindi ka naman mag-pray ng 1 oras para ma-avoid ka doon sa particular accident na yun, di ba? Yung simple prayer na, Lord, tulungan niyo po ako, sapat na para mag-guide tayo ng Panginoon at mailigtas tayo doon sa isang sitwasyon na yun. So sabi ni Nehemiah sa chapter 5, ito na yung sagot niya sa tanong ng hari, if it is please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me to Judah. Sabi niya, I ask that you send me to Judah. Ito yung request niya. Sa English kasi maganda.
Sabi niya doon sa hari, kung ako po ay nakakalugod sa iyong paningin, maaari po bang isugong mo po ako doon sa Huda na binabanggit kong lungsod na gusto ko pong ipagawa, gusto ko pong ayusin. Hindi siya, anong makikita natin dito? Nagpakita kasi dito si Nehemiah ng great wisdom na hindi lamang sa humingi ng leave of absent, hindi lamang sa humingi ng vacation doon sa hari, kundi gusto niya yung hari mismo ang magpadala sa kanya sa Huda para siya yung maging representative na mag-aayos doon sa lungsod na yon. Anong kahalagahan noon? Alam niyo po, napakahalaga noon kasi ginagawa niyang partner yung hari para doon sa mission niya. Ibig sabihin, hindi lamang siya mawawala o hindi lamang siya absent doon sa paglilingkod niya sa hari kasi siyempre pag nawala sa doon, sino na mag-serve sa hari ng trabaho niya? Siya yung pinagkakatiwalaan ng hari. So po pwedeng maglagay doon ng ibang katiwala yung hari. Pero hindi yung talagang tiwala yung hari doon sa ilalagay niya. Kasi yung trust ng hari nasa kanya eh. So kung mawawala siya, siyempre, ibang usapan yon. So sabi rito, hindi lamang sa mag-absent sa trabaho niya, kundi gusto niya, yung hari mismo ang magpapadala sa kanya doon, hindi yung kagustuhan niya. Parang hindi siya yung magiging pronta. Hindi siya yung may panukala, may pakana. Kasi kung siya may pakana, baka maraming kumontra. Pero kung yung hari mismo ang nagutos, sino ang kukontra? Hari na mismo ang nagutos. So sabi niya, kung ako po ay nakalulugod sa iyo, mahal na hari, ipadala mo ako doon sa Huda. At gagawin ko po yung pagsasaayos ng lungsod na yon. So, sinugo siya ng hari para maging kinatawan nito sa pagtatayo sa Jerusalem. Di ba napakatalino na pupababa, isinabot niya pa yung hari. Pero bibigyan ko kayo ng magandang ano. So, sinong kukontra sa hari? So siya na yung mag-i-initiate, siya yung mga ngasiwa, siya yung magpapatupad sa utos ng hari. So dito na-rebuild yung totoong vision ni Nehemiah. Ang vision kasi ni Nehemiah, ma-rebuild yung lungsod ng Jerusalem. Ito kasi talaga yung mission niya, maipatayong muli ang Jerusalem. Alam niyo po, hindi naman talaga biro yung pagpapatayo ng lungsod. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman yung isang kwarto lang na ilang araw matatapos kaagad. Nangangailangan nyo ng katakot-takot na trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, siguro kung lahat ng government official natin sa DPWH, mga Nehemiah, baka siguro ang gaganda ng ano natin kasi sa loob ng 52 days, buong bayan ng Jerusalem napagawa ng bakod. Di ba? Sa atin, isang kalsada lang, ilang buwan. Taon pa nga minsan. Susunod na taon, matatapos na yung kabilang ginagawang kalsada, ginigiba naman yung katabi. Kasi yun naman daw yung may sira. Inabot na ng katakot-takot na ilang taon yun, di ba? Itong si Nehemiah, buong, basahin nyo. Pag-aaralan naman natin yan sabi ko hindi natin mamadaliin. Pero bibigyan ko na kayo ng advance, 52 days lang nila tinapos yung project. So, sabi ko, kung si Nehemiah, naging government official ng Pilipinas, baka yung build, baka ang magiging logo natin, finish. Kasi dito tapos yung pagbibuild natin Kasi pagdating ng susunod na administrasyon, panibagong build na naman. Yung dating na build, i-rebuild ulit kasi di ba? Kasi totoo lang, kaya wala tayong natatapos gaano mga proyekto kasi nga hindi ganoon ka seryoso yung ating namumuno, which is nasa atin din naman yung pagkukulang din kasi nagkukulang din tayo sa pananalangin para sa kanila. So, naintindihan po ba? So sabi ko nga sa inyo, hindi naman siya pupunta doon sa Jerusalem para mag-field trip. Hindi naman siya pupunta doon para magbakasyon. Hindi naman siya pupunta doon para maghayahay lang. In fact, wala naman talaga siyang pupuntahan doon kundi gibag-ibang lungsod. Di po ba? So pupunta sa doon para matapos ang trabahong kinakailangang tapusin at para muling maitayo ang lungsod na nagtitiwala lamang sa Panginoon kasi wala naman talaga siyang ibang aasahan. So muli, nagpakita si Nehemiah ng wisdom na hindi niya tuwirang pagbanggit ng Jerusalem. Bakit? Kasi nga, kung siya yung isesend doon sa Judah, imagine mo yung kaibahan nun. Mismong hari ang magpapadala sa kanya doon sa Huda para siya yung gumawa. Kumbaga ba, siya yung siya yung engineer. Sinong kukontra sa'yo na, huwag kang kukontra-kontra niyan. Yari ka sa hari. Kasi
hari ang nagpapagawa sa akin. O, kaya mas makikita natin yan sa susunod nating pag-aaral. So bagamat masasabi natin na si Nehemiah is not being deceptive. Hindi naman siya nanlinlang. Kasi nga, in fact, totoo naman sinabi niya na yung Huda yung kanyang buhok. Kumbaga ba, ang inano niya lang dito, inavoid niya lang yung mapilitan yung hari na ipagtanggol yung sarili niya, which is, hindi, yung time naman na to, hindi naman na sila nagre-rebelde, kundi nagnunumbalik na nga sila sa Panginoon. Nasusundan. Kaya nga sabi niya rito sa verse 5, it pleases the king to send me. Alam niyo po, yung pakikisimpatya, yung pakikiramay ni Nehemiah doon sa mga kababayan niya, sa kapakanan po nila, yung ilang buwan niyang pananalangin sa Panginoon, yung pagtitiwala niya sa Diyos, yung magandang bisyo niya sa kanilang bayan, at matalino niyang pagtugon doon sa hari, yung pagsagot niya sa hari, lahat yun nagbunga ng positibong solusyon. So sa paanong paraan, naging masigasig yung hari, naging ganado yung hari na suportahan sa doon sa kanyang venture. Naging excited yung hari na suportahan sa kanyang misyong gagawin. So, nagbunga lahat yung kanyang pagtitiyaga sa pananalangin. Kaya nga, sabi nga sa Bible, di ba? Huwag tayong magsawa sa kakapanalangin kasi sa takdang panahon, aani tayo kung hindi tayo magkasawa. Siguro yun lang yung application doon. So, sinabi sa akin ng hari, nung katabi niya yung reyna, verse 6 na tayo, konti na lang. Gaano ka katagal doon? Kailan ka babalik? Imaginein mo, kung ikaw ay hindi mahusay na empleyado, sabi nga kayo na sa likod, kung ikaw ay mahusay na empleyado at mahusay ka magtrabaho, kahit umalis ka sa dati mong trabaho, hahanap-hanapin ka ng dati mong amo kung ikaw ay mahusay. Sabi nga, nag-usap kami na ma'am kayo, kinumusta ko siya. O kumusta kasi, na yung sa kapatiran natin, nawala sa doon sa dati niyang trabaho. Pero kinontak ulit siya ng dati niyang amo para muli magtrabaho with mas magandang sitwasyon. Kaya nga alam niyo po, kung ikaw ay mahusay magtrabaho, talagang sabi nga rito, kailan ka babalik? Baka siguro kung iba-iba to si Nehemiah, ay huwag ka nang bumalik. Tuloyin mo na yung bakasyon mo doon, di ba? Pero itong si Nehemiah, makita natin napakahusay niya talagang tao. Gaano ka katagal doon? Kailan ka babalik? So, nagtaning si Nehemiah, nagbigay siya ng date. I set a time. So alam niyo po, bilang leader, may malinaw na plano si Nehemiah. Yung 4 na buwan niya kasing pananalangin sa Panginoon, yung kakapray niya sa Panginoon na ginugugol niya araw-araw sa pakikipag-usap sa Diyos, hindi lamang yung puro pray. Kumbaga ba, ginugol din niya yung time na yon sa pakikinig at matyagang pagpaplano na kung loloobin ng Diyos na magbubukas siya ng opportunity, ito yung gagawin niya doon sa mga pinaplano niya. Ang nakakalungkot, sabi ko sa inyo kanina, marami sa atin, plano lang tayo ng plano, pero wala tayong ginagawang, ano ba yung gagawin natin sa plano natin? At humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Minsan naman, gawa tayo ng gawa na hindi tayo nagpaplano at hindi tayo humingi sa Panginoon. Yun yung kaibahan dito kay Nehemiah. Hindi lamang siya pray ng pray, kundi sa pagpe-pray niya, nagpaplano rin siya kung ano yung gagawin niya doon sa mga pinagpe-pray niya. Kaya nung tinanong siya ng hari, anong gusto mong gawin? Ito po yung gusto kong gawin. Gusto ko po sanang muli pumunta doon sa bayan na pinaglibingan ng aking mga nino. Gusto ko po sana muling maitayo. O gaano ka katagal doon? Siguro mga 2 linggo pwede na siguro. Pabigla-bigla ka, akala mo hindi mo pinagplanuhan hindi mo inestimate kung gaano ba katagal yung gugugulin mo kasi sabi ko nga sa inyo kanina, noon naman walang eroplano. Wala ring sasakyan noon para makapag-travel ka ng mabilis. Tapos yung mga hakutin mong kahoy, wala pang truck doon na magdi-deliver sa'yo ng mga at saka wala pang mga chainsaw noon, yung electric na na pagputol ng kahoy, baka yung na-imagine nyo ba yung kahoy nilalagaring ganon? Baka siguro, kung nagtaning sa hari ng siguro mga 1 buwan po siguro, baka siguro yung pagpunta pa lang yan doon, bumalik ka na, 1 buwan na. Nasusundan nyo po ba? Kung ano yung kahalagahan ng pagpaplano at saka pananalangin sa Panginoon. Kasi nabibigyan tayo ng guidance, nabibigyan tayo ng direction sa mga dapat nating gagawin. So ito yung nangyayari kay Nehemiah. So batid ni Nehemiah kung gaano siya katagal mawawala at nagbigay siya ng taning. So alam din niyang kakailanganin niya ang sulat ng hari para sa matiwasay niyang paglalakbay. Kasi ang dami nilang kalaban. Alalahanin niyo, lahat ng Seyo, Jebuseo, Cananeo, Pariseo,
Lahat yun madadaanan nila pagbalik nila doon sa Jerusalem. Sa palagay nyo, pag nakita sila ng mga kalaban nila, ito yung umapi-api sa atin. Di ba? Dinupig yung mga ano natin. Sa palagay nyo, ano sila sa hari ng Persia? Nasasakupan din sila. Kaya sabi ni Nehemiah, kakailanganin ko yung liham nyo, mahal na hari, na payagan ako ng mga gobernador na dumaan. Di ba? So hindi basta-basta yung ginagawa niya. So humingi siya ng sulat para payagan siya ng mga gobernador na dumaan doon para matiwasay yung kanyang paglalakbay. So kinakailangan niya rin ng liham mula kay Asap. Si Asap yung tagapamahala ng kagubatan ng mahal na hari. So kung wala kang sulat mula sa hari na selyado, may tatak, kasi alam niyo naman dati, kapag may pantatak ang hari noon, no question asked, kasi yun ang pinakabasyan ng lahat na ito talaga ay galing sa pinag-uutos ng hari. Kahit na meron kang sulat, kung wala namang tatak yun ng... Kaya nga, di ba, kahit tingnan nyo, kapag may seal ng hari yun, hindi ka basta-basta po pwedeng sirain yun. Hindi ka po pwedeng bastang tumanggi o kaya ikaw ay mag-ano kasi mapaparusahan ka ng kaharian, ng hari. Tapos, alam niya yung trabahong kinakailangang matapos. So, alam niya yung kinakailangan yung tapusin, yung pintuan ng moog ng templo, pader ng lungsod, tapos kasama na rin yung mga tahanang kanilang titirhan doon. Kung nagpaalam sa hari na humingi siya ng palugit, okay, given, nagbigay, tama yung time niya. Takto, magagawa niya yung proyekto niya, may ilang araw pa siya para makapagpahinga. Tapos, pagdaan naman niya doon sa mga gobernador, asan yung gate pass mo? Pinayagan ako ng mga hari. Hindi pa uso ang cellphone noon. Hindi pa uso ang Viber doon, hindi pa uso ang FaceTime noon, di ba? Hindi nga po pwede makontak. Sige, magkitay ka lang dyan, papasugo ko doon sa hari. Tatanong ko kung approve ng hari na dumaan kayo rito. Ilang araw yun. Bago makabalik yun, di nasayang na yung araw. Di napayagan na sila. Pagdating doon sa Jerusalem, ay naku, kulang pala itong lumber na dinala natin. Kulang pala ng ilang poste pa ba? Ilang bilo siguro siya. Naku, paano na to? Di balik na naman siya doon sa kagubatan. Panibagong trabaho na naman. Na-imagine niyo po ba? Kaya nga, napakaganda itong sinasabi ng Proverbs chapter 21 verse 5. Ang mabuting pagbabalak ay pakikinabangan, ngunit ang padalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Alam niyo po, dito kay Nehemiah natutunan natin, napakaganda talaga yung nagpaplano tayo, especially sa mga ministry natin, kasi doon natin na aayos yung mga dapat natin at kinakailangan natin gawin para maging maayos at maging maganda yung kahihinatnan ng ating mga plano. Nasusundan niyo po ba? So, sabi niyo rito, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat kimi at hindi tayo dapat na maging mahiyain. Kasi nga, itong si Nehemiah, matapang itong si Nehemiah in the sense na hindi siya takot o nahihiyang humingi ng tulong kung alam niyang meron namang resources yung taong hihinga niya ng tulong. In the first place, yung hari ang nagpatigil doon sa pagre-rebuild ng templo ng Jerusalem at siya lang din yung taong makakatulong sa kanila para iyon ay maipagpatuloy. So dahil batid niyang willing naman at suportado siya ng hari, yung kanyang goal at yung kanyang mission niya, so kaya sabi niya doon sa mahal na hari, kung ako po ay nakakalugod sa iyo, mahal na hari, isugo niyo po ako para gawin yung mission na yon. At nung sumang-ayon yung hari, sabi rito, humingi na siya ng official na approval sa project niya. Kasi kung walang official na approval mula doon sa hari, kahit na anong pagsisikap niyang gawin po, pwedeng madelay yun eh. Nakikita po ba? So mabuti na yung meron kang kasulatan, meron kang pinanghahawakan, hindi yung verbal lang. Kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, kapag verbal lang, minsan nakalimutan na yung usapan. Hindi po ba? Yun yung kahalagahan ng ginawa ni Nehemiah. So, humingi rin siya ng suporta sa project niya sa hari. Yun yung mga materialis na kinakailangan niyang gamitin. So, hindi naman humingi si Nehemiah dahil sa gusto lamang niyang mag-take advantage. Tandaan po natin, hindi siya nanamantala. Kasi, hindi naman niya sinamantala yung kabutihan ng hari. Sa halip, nagpakita siya ng honor at respect sa hari sa pamamagitan ng pag-imbita doon sa hari sa pamamagitan ng makibahagi ito doon sa kanyang gagawing pagtatayo ng Jerusalem. Kung ba, hindi niya isinatsapera yung hari.
kundi sinama niya yung hari doon sa gagawin niyang plano para yung hari mabigyan din ng honor na kabahagi doon sa ginawa nila. Nasusundan, naintindihan po ba? So batid ni Nehemiah na may kakayahan ng haring tulungan siya at mai-provide yung kanyang mga pangangailangan. So, unang-una kasi, nasisense din naman ni Nehemiah na bukal sa loob ng hari at willing yung hari na tulungan sila. Kumbaga ba, ganito na lang. Ipinakita lang ni Nehemiah doon sa hari kung paano siya makakatulong doon sa pangangailangan. Gusto niya namang tumulong ng hari. Naintindihan po ba? Halimbawa, ako gusto kong tumulong. Tatanungin kita, ano bang gusto mong tulong na po pwede kong itulong sa'yo? Siyempre ikaw, bilang tutulungan mo, ito sana yung gusto kong tulong. Baka matulungan mo ako sa ganitong paraan. So, hindi mo siya tinake advantage, kundi ginabayan mo lang siya doon sa tulong na willing din naman siyang gawin. Nasusundan. Kasi hindi naman din ang kalooban ng Lord eh. Ginamit lang ng Diyos si Nehemiah at saka yung hari para maano yung proseso na yon. So, nasusundan po. Sabi nga ng verse 8, which is, ito yung last verse natin, and the king granted them to me according to the good hand of God upon me. Alam niyo po, bagamat si King Artaxerxes ay pagan king, sabi ko nga sa inyo kanina pa, at hindi naniniwala sa Diyos, naunawaan ni Nehemiah na kumikilos ang Diyos sa kanya, na minsan yung pagtugon sa atin ng Panginoon, minsan hindi natin ina-expect o kaya hindi natin inaasahan doon sa isang tao na hindi naman maka-Diyos. Sabi nga ng verse 5 to 8, makikita natin dito yung kahilingan ni Nehemiah. Una, matatag ito at ibig sabihin, buo ang loob niya sa planong gagawin niya. Bakit? Kasi hindi lamang siya humingi ng bakasyon, sabi ko sa inyo kanina, nais din niyang isugo siya ng hari at tiyakin ang matiwasay niyang pagdaan sa nasasakupan na kalaban at gastusan ito ng hari. Kasi in the first place, napaka-practical nun. Kasi wala naman talaga siyang ipanggagastos doon sa kanyang misyon. So, kinakailangan niya ang tulong ng hari. Tapos, nagpapakita iyon ng kaalaman sa mangyayari at lubusang paghahanda. Alam niya na talagang kailangan niya. Hindi yung nagpaplano ka, may mga pangangailangan, tapos wala kang gagawing plano kung paano mo masusunod yung mga pangangailangan yon. Nakikita po ba? Naunawaan? Alam niyo po, siguro sa pag-apply nito sa ating buhay, halimbawa, kung may mga proyekto tayo nais gawin dito halimbawa, dito sa ating church, gaano ba katatag yung ating pananaw at paano natin ito pinaghahandaan? Kasi hindi naman tayo po pwede magplano na hindi tayo naghahanda. Halimbawa, sa anniversary natin, ano ba yung mga kinakailangan nating paghandaan? Ano ba yung kinakailangan nating gagawin? Kaya minsan, yung mga nakaraan, naghahanda tayo kung sino ba yung magluluto, kung sino ba yung mga kinakailangang asikasuhin o kaya gawin. Kasi mahalaga yun, kasi para pagdating ng time na yon, mas magiging maganda at magiging maayos yung ating proyektong yon. So, ano nakikita nating kagandahan ng pagiging handa at pag-asa natin sa banal na espiritu? Alam niyo po, kung minsan, umaasa tayo sa Diyos, which is hindi naman masama. Ngunit, nasisira natin ang gawain dahil hindi naman natin ginagawa ang makakaya natin upang ihanda ang ating sarili sa gawaing yon. Kung baka ba, nagpaplano tayo, umaasa tayo sa Panginoon, which is hindi naman masama. Pero kung hindi naman tayo nagpe-prepare, hindi natin inihanda yung ating sarili para sa gawain iyon, doon tayo minsan nagkukulang. Kung minsan naman, sa ibang pagkakataon, gumagawa tayo sa sarili nating kakayahan. Plano tayo ng plano, gawa tayo ng gawa ng mga activities at iba pa, na hindi natin hinihingi ang tulong ng Panginoon. Huwag nating isipin na ang pagpaplano ay makamundo at yung pananalangin ay spiritual. Dapat, lagi tayong nagpaplano na may kasamang panalangin. So, dapat magkasama yung palagi. Kaya siguro, magandang tanong at encouragement siguro sa ating ngayong umaga, sa atin bang mga buhay, lahat naman tayo ay patuloy na nagsisikap na naglilingkod sa ating Panginoon, which is, kung tutuusin nga, King of Kings and Lord of Lords, na hindi lamang siya basta simpleng hari lang. Ang magandang tanong, lubusan ba ang aking paghahanda kapag ginagawa ko ang gawain kong paglilingkod sa Kanya? O, pinaghahandaan ko ba ito ng maayos at naglilingkod ba ako sa aking Panginoon? Alam niyo po, kung hindi lubusang pinaghandaan ni Nehemiah yung kanyang mga pagpaplano, na nagpakaalam nga sa hari, pero hindi naman siya kagad, sabi ko kasi inyo kanina, makadaan doon sa pupuntahan niya, tapos wala siyang dalang diham, tapos ang dami niya pang pagdadaan ng kuskus balungos talaga, kasi hindi siya prepared, hindi siya pero dahil advance siya mag-isip, ito yung mga gagawin ko, at pag dumating ako doon, kinakailangan ng sulat,
So, papayagan kagad siya. So, humingi kagad siya ng approval ng hari. Tapos, selyado pa, tatak pa yung liham niya galing sa hari. So, tiklop lahat talaga makakabasa ng sulat na yun kasi nga, mismong hari ang nag-utos, so wala makakapagbali doon. So, may right of way ka na. So, madali yung ano sa ating mga buhay. So, ang nakaka pa, di ba? Sabi ko kasi yung kanina, pagdating mo pa doon sa Jerusalem, kulang-kulang yung gamit mo, naubos na yung time mo, yung effort mo, saka kabalik-balik dahil hindi mo pinaghandaan yung pinagplanuhan mo. So, napakaganda yung ano. So, yun yung kagandahan ng lubusang paghahanda at pagpaplano natin sa ating buhay, especially sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ang Diyos ni Nehemiah ay sa ring Diyos natin sa ngayon. Sumasagot pa rin siya sa ating panalangin. Ngunit dapat nating gawin ang ating bahagi, yun man ay matapang na pagsunggab sa opportunity at pagkakataon. Kagaya ni Nehemiah, hindi naman sanayang i-take yung opportunity nung magtanong sa kanya yung hari. Tapos, lubos na pagpaplano at saka paghahanda. Sa gayon, ang mabiyayang kamay ng ating Panginoon ay mapapasa atin din. So, nawa, marami tayong matutunan dito kay Nehemiah. Actually, itong susunod na verse, dito naman yung susunod nating tatapikin doobin ng Panginoon, yung verse 9 hanggang 20, sa susunod nating tatalakayin, itutuloy natin yung ating pag-aaral para higit nating maintindihan yung ginawa niyang pagpaplano, kung paano ba yun na isa katuparan. So, nawa, sa umagang ito, marami po tayong natutunan sa buhay po ni Nehemiah. So, purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat. Amen.